the government of President Gloria Macapagal Arroyo and the Congress of the Philippines, which is composed of two houses, under a legislative-executive partnership, we are committed to give the strongest possible impetus, the strongest possible support to the mining industry in the Philippines. Part of our strategy to make the Constitution, make our democracy responsive, make our democracy competitive, make our democracy to enable us to welcome foreign investments, the 60-40 rule on foreign investments, where big investors in mining, in natural resources, in oil and gas, in hydrocarbons, we will now present a proposal to our people and to the members of both the Senate and the House of Representatives in a constituent assembly. We will move that foreigners can own 100% of our natural resources in the Philippines in order to hasten the economic mobilization of our country and our people. Nang marinig ko ang audio na ito, naisip ko agad ang aking mga kaibigan. Mga kaibigan kong katutubong Mangyan, Aita, mga Subanen, Dumagat, at marami pang iba na nagmula sa mahirap at malalayong lugar sa kabundukan at kapatagan. Mga lugar na lantaran ang karahasan sa kanilang mga komunidad dulot ng malakihang pagmimina. Isang taon din kaming hindi nagkita at nabigla ako dahil sa 12 buwan pa lamang, marami na ang nagbago. Ang dating hugis bundok ng mga sagradong lugar ay pinapatag na. Hati ang mga isla at kabundukan. Lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga mamamayan at may-ari ng minahan. Binuldoser na ang mga kabahayan. Marami na ang naapektuhan ng lason mula sa mga kemikal na ginagamit sa minahan. Nasira ang mga ilog at unti-unti nang winawasak nito ang mga kabuhayan sa kapatagan. Sa mga abandonadong minahan, dating pangalawa ito sa pinakamataas na bundok kung saan isinasagawa ang mga ritual ng mga katutubo. Ngunit ngayon, mistulang isang lawa na nag-iimbita ng atraksyon sa mga turista. Lingid sa kaalaman nila na mapanganib ang lawang ito. Tuluyan ang kinuha ang karapatan sa sarili nilang mga lupain at kabuhayan. Apektado pati kulturang kanilang kinagisnan. Hindi kinikilala ng pamahalaang lokal ng Kabanggan ang kadsi na iginawad ng Pangulong Ramos sa amin noong 1996. Ang kanyang sinasabi ay mali daw yung prosesong pamamaraan ng DNR, inapura ito ng national. Kaya hindi niya kinikilala at ako hindi niya kinikilala bilang leader ng katutubo sa aming komunidad. Dahil nga sa hindi pagkilala, pumasok ang